Puri ng Panginoon, this is Pastor June Cortez at ito po ang ating JCLG Tuesday Online Bible Study at while waiting for others, puri ng Panginoon. Marami na po tayong natalakay about spiritual weapons, sapagkat patuloy po tayo sa maaba nating series na pag-aaral about spiritual warfare and deliverance. Napakahalaga po nito, So, let's pray muna mga kapatid. Heavenly Father, once again, we come before your presence as we worship you in the spirit and in truth to anoint us again, once again, with the fresh anointing of wisdom and revelation para po maintindihan namin ang malalim na bagay, ang mga kapahayagan, mga katuruan, nagmumula sa banal na espiritu na siya po aming tagapagturo tuwing kami mag-aaral ng isalta. Salamat po sa Rhema Word of God, sa revealed Word of God na tinatanim mo sa aming mga puso na nagbubunga ng malaking pananampalataya. Salamat po sa kalaguan na pinagkakalob mo sa amin sa pamagitan ng patuloy na pagtanggap namin at pagsampalataya sa isalta at sa pagsasagawa sa pagsunod dito, Panginoon, sa iyong mga sinabi. Salamat, O Lord, at sa gabing ito, send your word and heal those who are sick and weak in the name of the Lord Jesus Christ. Pag sinabi mo, I am the Lord who heals you. At sinabi mo, you sent your words to heal us, Lord. Salamat, Panginoon. By the wounds of Jesus, we are healed. At yung mga may problema, mga financial problem, yung mga may problem na sila ay totoong nababautismo, napapaligiran ng mga problema. Lord, ikaw ang Diyos na makapangyar sa lahat, na the God of our deliverance mula sa mga financial problems at iba pa mga problems. You are the healer, our healer. You are our provider. And thank you, Lord, sapagkat it is your will to prosper your people, spirit, soul, and body. At sa gabi ito, Panginoon, we exalt no other name but the name which is above every name, the name of Jesus. Thank you, Father God, sa aming pag-aaral sa isalita. Thank you for revealing yourself to us through your words by the Holy Spirit. And all glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen and amen and amen. So, Andor po, so magandang gabi po sa lahat. Salamat, mga nakabalik na. At yung iba, humabol na lang. So, andon ng ating subject ni spiritual warfare and deliverance, nakarating po tayo sa pag-aaral ng ito topic natin na our spiritual weapons. At sabi nga po dito sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4 and 5, for the weapons of our warfare are not carnal or are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. We are destroying arguments and all arrogance against any arrogance. We are destroying arguments and all arrogance raised against the knowledge of God. And we are taking every thought captive to the obedience of Christ. So sabi dito, ang ating po sandata hindi karnal, hindi panlupa, ito ay spiritual weapons. Bakit? Sapagkat meron po tayong mga kalaban. Ang mga kalaban natin ay mga espiritu ng kadiliman, mga demon spirits. At sa demon spirit may iba-ibang ranking sila at merong iba-ibang klase ng mga demonyo. Merong half human, half animals, meron namang puro mukhang animals, merong may pakpak, merong wala. So iba-ibang klase, iba-ibang itsura nila. Hindi natin nakikita sila, pero nakikita nila tayo. Parang mas may advantage sila. Yung kalaban, kumbaga sa labanan mas nakalalamang yung kita ang kalaban kaysa doon sa kalaban na hindi nakikita yung kalaban. So sa natural realm, ganyan, lamang ka pagka ikaw ay nakatago, hindi ka kita kalaban at yung kalaban mo ay kitang-kita mo naman, ihanda mo lang yung mga sharpshooter ubos. So, pero hindi ganoon si spiritual warfare,
sa spiritual na pakikipagbaka, kahit hindi natin nakikita ang ating mga kalaban, ay binigyan tayo ng Panginoong Hesus ng assurance for our victory, for our success, and for our blessings during spiritual warfare. Sabi nga ni David sa Psalm 23, you prepares a table before me in the presence of my enemy. So, pinaghahanda mo ako ng table, dining table, sa harapan ng mga kaaway. Ibig sabihin, kahit may mga kalaban, hindi tayo matitinag, tayo ay ipoprovide ng Diyos ang ating pangailangan, kakainin tayo ng Panginoon, puprotektahan tayo ng Panginoon, at kahit sa harapan ng labanan, tayo po ay gising yung ating appetite sa spiritual food. Alam niyo kasi pagka yung mga may problema, hindi makakain, hindi makatulog, pati spiritual appetite nila sa salita ng Diyos, bagsak din. Pero hindi tayo ganon. At dapat hindi ganon. Kahit may mga problema, may labanan, alahan natin sinabi ni David, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Ibig sabihin, kahit may labanan, may digmaan spiritual, makakakain tayo sa harapan ng kalaban, and God will provide our needs, at hindi tayo matatakot. Papanoorin lang natin sila habang dumarating sa atin ang victory ng Panginoon. Sabi nga, the battle is of the Lord and victory is yours, ours. So, meron tayong mga kalaban, Ephesians chapter 6 verse 12, the powers of darkness, mga demon spirits, plus yung mga fallen angels na sumama kay Satanas. Okay, Ephesians chapter 6 verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of the darkness of this world, and wicked spirits in high places. Apat na iba-ibang klaseng mga demonyo with different ranks. Principalities, powers, rulers of the darkness of this world, and wicked spirit in high places. Yan ang mga kalaban natin. At sinabi naman, na salita ng Panginoon na meron tayong mga weapons for spiritual warfare. At ano-ano yung mga nagtalakay na natin mga weapons? Marami po ito. Iniisa-isa po natin. At dahil sa karamihan, hindi natin masyadong ma-expound pa yung iba pang detalya. Pero sapat na itong pagpaliwanag natin, mabigyan kayo ng idea na these are all weapons for spiritual warfare. So, number one na natalakay natin is the name of Jesus. Naku, number one spiritual weapon po natin yan sa pangalan ni Jesus. We can destroy the camps of the enemies. We can destroy the devil and all demonic spirits by using the name of Jesus. At ang mga spiritual weapons po na ito, ang entitled lang na gumamit ito at makapanghawak dito ay ang mga Kristiyano, mga tunay na ipinanganak sa kaharian ng Diyos, mga naka-experience ng born again or new birth experience. Ibig sabihin, pagka ikaw ay unbelievers pa o hindi ka pa naboborn again, kahit alam mo ito, hindi mo magagamit, walang power para sa iyo na back-upan ka. Kasi hindi ka pa connected sa kaharian ng Diyos, hindi ka pa connected sa Panginoong Hesus. You have no right to use all these weapons. At kahit gamitin mo, walang effect. Pero once na ito ay nalaman at ginamit ng mga anak ng Diyos sapagkat back up siya ng trono ng Ama. Back up kayo ng trono ng Ama. Back up kayo ng kaharian ng Diyos. Every time you use these spiritual weapons, makaasa tayo na we are more than conquerors. Okay? Alright. So number one is the name of Jesus. Pinag-aralan natin authority and power of the name of Jesus. Ating ginagamit yan. It's either na we can declare it in the presence of the enemies. We can declare it during spiritual war or spiritual battle. Or we can come into the presence of God in the name of Jesus and call upon the name of Jesus.
Sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay hindi mapapahiya, sabi ng salita ng Panginoon. So, your number 1, the name of Jesus. Number 2, tinalakay po natin ang another weapon na matawagin the sword of the Spirit. Ephesians chapter 6 verse 17, take the sword of the Spirit, which is the word of God. So, ang salita ng Diyos ay pinag-aralan natin. Ito ay weapon. At meron dalawang klaseng salita ng Diyos in Greek word na pinag-aralan natin. Isa ay logos, isa ay rema. It is the rema word of God that becomes the sword of the Spirit. So, pinag-aralan po natin yan. Not the logos, kundi the rema, the revealed knowledge or revealed word of God. So, kung kayo interesado malaman yan, ay balik lang kayo sa ating mga videos, hanapin yan, yung mga nakaraan video natin. So, yan ang pangalawa, spiritual weapon na pinag-aralan natin, the Word of God or the Sword of the Spirit. At kung paano gamitin yan, pinag-aralan po natin. So, hindi ko na i-expound sa inyo. Pangatlo na weapon na pinag-aralan natin ay the blood of Jesus. Another powerful spiritual weapon against our enemies. Tinuro ko sa inyo ang paggamit niyan. Tinuro ko sa inyo ang kahalagahan at kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Bakit ang dugo ni Jesus ay may power na iligtas ang sino mang sumampalataya sa Kanya. At pinag-aralan natin, the blood of Jesus, ang blood ni Jesus, iba sa dugo natin. Although He became a man and is truly a human being, but He's still God and God forever. Naging tao lang siya for our sake, para bayaran ng ating mga kasalanan by dying on the cross. Pero siya ay nabuhay na maguli. At ang pinambayad niya sa ating upang tayo ay matubos, makawala sa kamay ni Satanas, sa kamay ng kamatayan, sa kamay ng sumpa, sa kamay ng impyerno, para tayo ay makawala o ma-release, ma-deliver sa destination natin na yan, na tinalaga na tayo because of our sinful nature. Ang dugo ni Jesus ang pinambayad. Acts chapter 20 verse 28, na alagaan ninyo, mga pastor, alagaan nyo ang church of God, ang church ng Panginoon. Kaninong church? Church ng Panginoon, church ng Diyos. Nasabi, church ng Diyos, na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kailan nagkaroon ng dugo ang Diyos? Nung siya ay naging tao. Okay, so that's the blood of Jesus, very powerful. Tinuro ko na sa inyo how to use the blood of Jesus. And number 4 na spiritual weapon ating po pinag-aralan is praise and worship. Praise and worship is another weapons for spiritual warfare. Na hindi lang tayo sumasamba sa Panginoon, nagpupuri sa Panginoon, kundi yung pagpupulit, pagsamba natin sa Diyos, merong epekto laban sa ating mga kalaban, na sila ay natatalo, sila ay nadudurog, at ang kumikilos mismo ay ang makapangyarihan Diyos. When we praise and worship the Lord, the battle begins, at sinabi nga, the battle is of the Lord and victory is for the church who knows how to praise and worship the Lord. Okay. So pinag-aralan, tinuro ko siya ang kapangyarihan ng praise and worship. Then nung last week pinag-aralan natin ang weapon number 5, ang fivefold ministry gifts, Fivefold ministry gifts. Ano yun? Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. At pinrove natin direct from the Bible na hindi nawawala o hindi nababawasan ang anumang ministerial gift na yan. Na gaya ng ginawa ng ibang mga churches, inalis ang apostles and prophets na siyang foundation pa naman. Sabi nila, tapos na yan. Kasi sa Ephesians chapter 2 verse 20, ang church ay tinayo sa foundation ng mga apostles and prophets. Sabi ko naman sa kanila, inilarawan ng Diyos na ang church parang gusali na may pundasyon. Sabi ko naman, saan kayo nakakita? Meron bang building o bahay na itinayo na walang pundasyon? Hindi, sabi nila, meron pundasyon. Ngayon, nakatayo na at dahil sa pundasyon, natayo yung building o yung bahay. Ang tanong ay ito,
Pag nakatayo na ba yung gusali, yung bahay, kailangan ng alisin ang mga haligi. Ano mangyayari pag inalis ang mga haligi? Magko-collapse, babagsak. Ano? At yan ang gusto ni Satanas, bawasan ang fivefold ministry gifts. At meron ang church dito sa amin, San Pablo, walang pinaniniwalang fivefold ministry gifts. Kaya sabi ko sa kanila, nung isa nakausap ko noon, paano kayo nakakagsalita? Sino nangangaral? Kami lahat, kung sino gusto magsalita, pupunta lang sa harapan. Naku, delikado yan. Paano kung may umaten ng Jehovah's Witnesses o INC o mga Hebrew Root Movement sa mga extremists, na iba ang pananampalataya at nagsalita, di lahat, lahat ng basura ay maririnig nyo, lahat ng maling aral marinig nyo at tanggap naman kayo ng tanggap, so paano lalago ang church? At yun ay mali. Wala na silang itinira. Sabi ko, grabe naman. Kailangan, let us sharpen our discerning of the Spirit or our discernment, no? Na siyasatin natin, imagine, logic lang or common sense lang, no? Pag inalis mong isa dyan, siyempre magiging weak dahil ang mga yan ay foundation ng church, no? Okay, so much for that. So ang fivefold ministry gifts ay weapon for spiritual warfare. Apostles, siya yung nag-church plant, siya yung missionary. All apostles are missionaries, but not all missionaries are apostle. Okay, hindi ko mo kayo nagmimisyo, apostle na kayo. Ang apostle ay, bago yan naging apostle, na-experience niya maging prophet, maging evangelist, maging pastor, maging teacher, kaya troubleshooter po yan. Alam niya ang damdamin, alam niya ang mission, alam niya ang mandate ng bawat isang ministry gifts, no? At ang apostles, supposedly yan ang pinakamataas sa 5. Pero ang listen, sa kaharian ng Diyos, hindi po pataasan ng posisyon, pahambolan. sabi ng mga alingad, Lord, sino po the greatest the kingdom of God? Sino pa? Yung those who learn to humble themselves. In the presence of God, in the presence of all men, yung taong humble. Kung malibat kayo ay maging kagaya ng batang ganito, na maliit, humble. No? Hindi ka tatawagin greatest the kingdom of God. Yung pala ako. Kala ko the greatest the kingdom of God, yung pinakamaraming nahikayat o yung pinakamataas ang posisyon o yung pinakamayaman church o yung puro mali pala. The greatest the kingdom of God is yung believers o manampalataya na natuto mag-humble sa harapan ng Diyos. Sabi nga sa 1 Peter chapter 5 verse 6 o verse 5, for God resists the proud but gives grace to the humble. Sa verse 6 ng 1 Peter chapter 5, sabi, therefore humble yourselves under the mighty hand of God and He will exalt you, He will promote you in God's perfect time, in God's due time. Okay? So, yan po ang kalagahan ng fivefold ministry gifts. At ang church, hindi matayong church without that fivefold ministry gifts. At yan ay regalo ni Jesus sa atin ng mga manampalataya para tayo lumago, matrain, at lumago spiritually at magkaisa sa panampalataya. Napag-aralan na po natin yan. At ang apostles, ang church planter, pumapasok sa mga territories na hindi pa napapasok ng gospel, ang mga apostles, no? At with signs, wonders, and miracles sila. Ganon din ang evangelist. Siya'y mahalayo ang kanyang nararating. Masaya siya kapag nakapag-evangelize sa labas at nakahikayat ng mga hindi pa manampalataya. Yan ang mandate o mission ng evangelist, to preach the gospel. At mabababaw lang ang pinipreach niyan, no? Anyway, sa kanan Diyos, hindi palaliman ng preaching. Kundi ko ano assignment binigay sa iyo, doon ka evangelist, puro mabababaw lang dapat yan. Hindi ka pwede mag-preach sa ng malalim sa mga unbelievers pa. Ang dinidil niya, mga unbelievers. So, ang prophet, siya naman yung nakakakita in the realm of the Spirit, siya ay nagbibigay ng tips sa church. So, sa mga kasamahan na ministry gifts, na kung ano nangyayari in the realm of the Spirit, kung ano ay pagpe-pray, kung ano ang move ng kalaban, kung ano ang gustong mangyari ng ating Panginoon.
They can hear the voice of God and they can see into the realm of the Spirit. Yan po ang mga prophets. Ano? Then yung meron tayong pastor ang nag-aalaga ng mga tupa ng Panginoon na without pastor, mga ngalat ang mga manampalataya at hindi makapananatili sa pananampalataya, magiging weak. So, yan ang important sa pastoral office. No? Then, meron tayong teacher. No? Ang teacher ang nagtuturo ng mga mula sa mababaw hanggang sa pinakamalalim na doktrina o katuruan ng salita ng Diyos. Ang teacher po ang humuhukay, ang teacher ang nag-expound ng malalang na bagay, detail, no? Bawat detalya ay ini-expound ng teacher. At ang teacher ministry or office of the teacher, hindi po yan yung Sunday school teacher lang, ha. Hindi ako malalim yan. Teacher yan sa body of Christ. Okay. So we have, until now, we have these fivefold ministry gifts: apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher. So imagine kung paano ginagamit yan ng Panginoon sa labanan, sa spiritual warfare. No? Sa spiritual warfare, umaabante tayo, hindi tayo nagre-retreat. At habang umaabante tayo, we'll continue preaching the Word of God, teaching the body of Christ about the Word of God. At patuloy tayo umaabante at nakikita natin kung ano nangyayari in the realm of the Spirit sa pamagitan ng mga prophets at sa pamagitan ng fivefold ministry gift, tulong-tulong na pagtitibay ang mga mananampalataya. Hindi dapat yan mag-away-away o hindi dapat mag-contest o paligsahan sa kanilang mga anointing o sa kanilang mga calling. Hindi, pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Ang reward ng Panginoon sa heaven, pagdating natin doon, bibigyan ka ng Diyos na reward at ang reward sa heaven hindi nakabatay sa fivefold ministry gift, kundi nakabatay sa faithfulness natin. Number one, sa faithfulness natin sa paglingkod sa Panginoon, kung gaano natin iniibig ang Panginoon, kung gaano tayo katapat sa Kanya. Pangalawa, yung motive of our heart. Bakit mo ginagawa yan? Is it for your own benefits or ginagawa mo yan para sumikat ka o pa-star ka lang o dahil sa sinusweldohan ka ng church o dahil sa napatulak ka lang sa ministry na yan? Hindi tinawag ko tinulak. So, titingnan ang motives of our hearts habang tayo ay nagfa-function under that calling. No? Kung sino ka, kung wala ka sa fivefold ministry gifts, okay din yan. You can receive the highest, greatest reward kahit hindi ka kasama sa tinawag na apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Anyways, hindi tayo ang pumili sa mga posisyon na yan. Ang Diyos ang pumipili. No? Kaya sinabi niya sa kanyang mga apostles, you did not choose me, but I chose you. Akala naman ng mga Calvinists, ginamit yung talata, kita mo, ang Diyos namimili nang ililigtas. Hindi po yan referring sa salvation. Una-una, kausap niya yung mga apostles niya na ang Diyos ang humirang sa kanila para iposisyon sila na makabilang sa 12 apostles at Judas pa yung isa. Ang Diyos namimili nang ilalagay niya sa ministry, ilalagay niya, nabibigyan niya ng assignment, namimili ang Diyos for service, hindi for salvation. Pag it's referring to salvation, welcome lahat, welcome lahat, tinatawag ng Panginoon. Sabi nga ng salita ng Diyos, many are called but few are chosen. Bakit few are chosen? Kasi hindi lahat ng tinawag ay nagresponde sa tawag ng Panginoon. See? Lahat tinatawag ng Panginoon. Sabi nga Jesus, kapag siya ay itinaas na sa cross, no? Palalapitin niya ang lahat ng tao sa kanya. Ibig sabihin, kapag siya'y namatay sa krus, no? At alam natin, siya'y nabuhay na maguli, palalapitin niya ang mga tao sa kanya. He will draw all people to Himself. No? Ibig sabihin, may biyaya na ang Diyos na inirelease sa planet Earth, sa mundong ito, na ilapit niya ang mga tao sa kanya. And that happens by preaching the gospel. Through the gospel na ilalapit niya ang mga tao. At yan ay biyaya ng Panginoon. Ang Diyos din ang gumawa niya. No? Pero hindi yung inilapit ka kasi napili ka ng Diyos na ilapit. Mali po yung teaching na yan ng Calvinism na namili ang Diyos ng ilalapit at kung sino magustuhan daw ng amang ilapit kay Kristo, yun lang ang makakalapit. Mali po yan, wala sa Bible. Sabi niya, just come to me all of you
who are tired and heavy laden, I will give you rest. Bakit sa impyerno walang rest? Pero kay Jesus, merong rest. Come to me, ilan? Few? Several people? No? Some of you? No. Sabi ka, come to me, all of you who are tired and heavy laden. At sa Revelation 22, verse 17, nananawagan ang Holy Spirit, katulong ang church, the bride of Christ, na come to the rivers of life. Take the rivers of life and have eternal life. Come to Jesus. See, nananawagan, nag-i-invite. Si Jesus nag-i-invite ng Holy Spirit, nag-i-invite tayo na church ng Panginoon. Ginagamit ng Panginoon to invite more people to enter to the kingdom of God. So, ang Diyos namimili kung sinong ilalagay niya sa ganung posisyon. No? Siya namimili. Ako hindi ko pinili na maging teacher ng salita ng Diyos. Hindi ko pinili na maging pastor na ko, disqualified po ako dyan. Pero dahil sa ako'y pinili, kinwalified ako na hindi na dapat disqualified talaga. Dahil ang kahinaan ko po ay makipag-communicate through words. See? Pero by the grace of God, ngayon, hanggang ngayon, ginagamit ako ng Panginoon. Hindi ako marunong magkwento eh. Hindi ako marunong bumuo ng sentence o ng kwento. Pag nagkwento ko, halo-halo, hindi ko malaw kung saan umpisa ko, saan tatapusin. But by the grace of God, hanggang ngayon, ginagamit ako ng Panginoon. So, Diyos ang pumili sa atin. At pagdating sa kaligtasan, tandaan nyo, hindi namimili ang Diyos. Lahat, everyone, is welcome. Lahat inaanyayahan. Okay, malinaw na po yan, ha? So, mahal natin mga Calvinist, no? Pero hindi natin mahal yung doktrina dahil mali nga eh. Okay. Alright. So, now, let's dive into this, another weapon, to our topic, na kung tawagin ay the 9 gifts of the Spirit, no? The 9 gifts of the Spirit. So, may idea na po kayo. Alam nyo yung pinag-aralan natin 5-fold ministerial gifts, hindi pa detailed yan. One of these days, tatalakayin natin series yan, isa-isa yan, ano ang apostles, ano ang prophets, ano iba. Tatalakayin natin in details, no? Pero sa ngayon, sapat na mabigyan ko kay idea na talaga spiritual weapon ang 5-fold ministry gifts. Halimbawa, marami ka weapons, bawasan ka ng 2 weapon. May advantage ka agad yung kaaway. Uy, nawala ng bala yung 2 weapon yun. Nawala yung kanyang kanyon. Nawala yung kanyang nuclear bomb. Hindi. Si Satanas ang gusto na, ang magnakaw ng weapons. siya yung thief, magnanakaw. Ang taga-supply naman, taga-bigay ay si Jesus. Remember, sa John chapter 10, verse 10, the thief, the devil, comes only but to steal, to kill, and to destroy. But I come so that you may have life and have it abundantly. God is the giver. Si Satan ang taker. Siya ang thief, ang magnanakaw. So kung ikaw kabilang sa mga sa paniniwala na may mga inalis na ang Diyos, inalis ang apostles, ang prophet, inalis ang 9 gifts of the Spirit, panahon pa yan ng mga apostles, naku, kasama ka. Kasama ka doon sa grupo ng mang-aalis. Ano yung grupo? Hukbo ng mang-aalis. The devil and his demons. No? Sila yun ang aalis niyan eh. Kita yung isang church dito sa pamilya, kinukwento ko, lahat inalis. Totally, they were deceived by the devil. No? Lahat inalis, wala siya apostle, walang prophet, walang evangelist, walang pastor, walang teacher, wala kahit ano. Lahat sila, layman. Sinong gustong magsalita? Lahat sila. Paano kung may bisitang Jehovah's Witnesses? Magsasalita ulit, pwede rin magsalita. No? Kalokohan lang yun. So, dapat ay tindihan natin ang katuroan na walang inaalis ng Panginoon. Saan sa Bible na sinabi may maaalis? Wala naman eh. Saan sa Bible may sinabi aalisin ng Diyos ang 9 gifts of the Spirit? Wala naman eh. Baligtad nga eh. Sa Bible nakalagay, gusto nyo makita ang talata, Romans chapter 11, verse 29, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Hindi binabawi ng Diyos, hindi nagbabago ang Diyos sa pagbibigay niya ng gifts and calling. Ngayon, hanggang ngayon, lahat naniniwala, tumatawag ang Diyos. May calling ang mga tao, nananawagan ang Diyos.
Ngayon, kung aalisin mo yung gifts, magka-partner yan, gifts and calling. Kung aalisin mo sa Romans chapter 11 verse 29, sasabihin mo, wala nang gifts, calling na lang. Aba, sino ka naman para alisin mo yung gifts? Alisin mo na rin yung calling. Ibig sabihin, tapusin na ng Diyos yung pagtawag sa mga maliligtas at pagtawag sa gusto nung gamitin under the fivefold ministry gifts. No? Common sense lang. So magkasama yon hanggang ngayon. Irrevocable nga naintindihan ng Presidente, irrevocable sa King James without repentance. Old English, ang hirap. Ano yun? Nagsisisi ang Diyos. Tuloy ang gulo, ng old English. Kaya sa modern English, the gifts and the calling of God are irrevocable. Hindi binabago, hindi binabawi ng Diyos. No? Hindi pwedeng mawala. At sa 1 Corinthians chapter verse 6, tingnan nyo, sabi dito, just as the testimony concerning Christ was confirmed in you, may patotoo si Kristo sa atin, kinonfirm sa atin na na so that you are not lacking in any gift, as you eagerly await the revelation of our Lord Jesus Christ. Napakalinaw niyan. Na kinonfirm sa atin ng Panginoong Hesus, may patotoo siya na kinonfirm pa na sa anumang paraan tayo na church, tayo ng mga anak ng Diyos, tayo ng mga mananampalataya, disciples of the Lord Jesus Christ, ay hindi raw tayo papagkukulangin sa anumang kaloob. No? Not lacking in any gift. Hindi tayo pagkukulangin sa 9 gifts of the Spirit, hindi tayo papagkukulangin sa ministerial gifts. No? Hindi tayo papagkukulangin sa gift of salvation. Habang inihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon until the revelation of our Lord, as you eagerly await the revelation of our Lord Jesus Christ. Yung muling pagbabalik ng Panginoon. No? Ibig sabihin, habang hindi pa siya bumabalik, we still need these gifts of God. Ang gift of the Father, salvation, John 3:16. Ang gift ni Jesus, Ephesians chapter 4, verse 10 hanggang 14. The ministerial gift, fivefold ministry gifts, yan ay regalo ni Jesus sa church. At ang regalo ng Diyos sa church din, para maging powerful ang church, is the 9 gifts of the Spirit. Yan ay kaloob ng Holy Spirit. Ulitin ko, the gift of the Father is salvation, si Jesus. The gift of Jesus is the 9 gifts, is the fivefold ministry gifts, and the gifts of the Holy Spirit is the 9 gifts of the Spirit. That's the gift of the Holy Spirit. See, we have one God with 3 divine persons. May kanya-kanya silang mission, ministry, at may kanya-kanyang binigay sa atin. Sapagkat sila iisang Diyos na sinasamba natin. Okay. So, ayun, sinabi, malinaw, na walang inaalis ang Panginoon. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sa Hebrews chapter 13, verse 8. Okay, now, tingnan natin. So, ito po, hindi detail itong pag-aaral natin about the 9 gifts of the Spirit. Paspasan po ito. Binibigyan ko lang kayo ng idea how we can use this in spiritual warfare and deliverance. Maging yung mga biblical example, saka na natin tatalakayin yun. Sa maritime na lang po, pag pinag-aralan natin, nag-focus tayo sa 9 gifts of the Spirit. Kasi pag pinag-aralan nito, there are 9 gifts of the Spirit. Kada Bible study isang gift. Ano yun? Mga gifts na yan, 9 gifts of the Spirit. Prophecy, speak in tongues, interpretation of tongues, word of knowledge, word of wisdom, discerning of the Spirit, gifts of healing, gifts of faith, and workings of miracles. Those are the 9 gifts of the Spirit. Now, basahin po natin. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 12, verse 7 hanggang 10. 7 hanggang 11. But to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good, referring to the church, to the body of Christ. Na sa bawat isa raw ay nagbigay ang Holy Spirit ng kaloob at ng mga manifestation nito. Verse 8, for the one is given the word of wisdom. Sa isa, ang isa,
Ang Diyos din ang namimili ng pagbibigyan nito, ha? Ang isa, binigyan ng word of wisdom or word of wisdom through the Spirit. And to another, the word of knowledge according to the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by the one Spirit. To another, the effecting of miracles or the working of miracles. And to another, prophecy. To another, the distinguishing of spirits or the discerning of the spirits. No? To another, various kinds of tongues or different kinds of tongue. Yun nga, speaking in tongues. To another, interpretation of tongues. No? At ito, kinumpleto yung 9 na kaloob, 9 gifts. At aside sa verse 11, but one and the same Spirit. Maraming kaloob na ibinibigay sa iba-ibang mga kapatid na gagamitin ng Diyos to use that gifts. No? Pero iisang Espiritu ang nagbigay. All those 9 gifts of the Spirit, galing lahat yan sa Holy Spirit. But one and the same Spirit works all these things. Ito na, distributing to each one individually just as He wills. Kita nyo? Siya ang namimili kung sinong bibigyan niyan. No? Siya ang namimili kung kanino bagay. Halimbawa, gifts of healing. Kanino ba bagay ang gifts of healing? No? Yung kaloob ng pagpapagaling. Doon sa ministry ng evangelist at sa ministry ng apostles. Ganon din sa mga prophets. There are prophets that have spiritual gifts or that they have gifts of healing. So, may mga prophets na mayroong gifts of healing. Ang Diyos mimili? Halimbawa, kailangan mo ng revelation or wisdom, no? Yung kaloob na yan sa prophet, no? Yung revelatory gifts. So, yung 9 gifts of the Spirit na yan, may kanya-kanyang pagbibigyan ang Panginoon, no? Yung 9 gifts of the Spirit. At dinibide niya yan ng mga theologians, yung siyam, at nakita na 3 division pala yan. Ano yan? Gift of utterance. Under the gifts of utterance, may 3 na kaloob. At another, gift of revelation or revelatory gifts. Under the gifts of revelation, may 3 rin na gifts na nagpa-function dyan. At yung pinakuli ay gifts of power or power gifts. Under the power gifts, may 3 rin. Linawin natin. Sa gift of utterance, sama-sama dyan ang different kinds of tongue, prophecy, and interpretation of tongues. Puro vocal gifts. Gifts of utterance. At sumunod na group naman, division ay revelatory gifts or gift of revelation. Ano yun? Word of knowledge, word of wisdom, discerning of the Spirit. Kanino bagay yung 3 yon? Sa mga prophets. Okay. And another na group, no, na sa ilalim na may 3 rin, ano yun? Gifts of faith, gifts of healings, and workings of miracles. Kanino bagay? Ang mga apostles and sa mga evangelists. See? So may kanya-kanya. At ang sabi dito, distributing to each one individually just as He wills. Just as God wills. Ang Diyos ang pumipili kung sino at kung kanino bagay yung mga kaloob. Amen? Okay. So, malinaw po yan, ha? Na ang Diyos, pagdating sa service, sa ministry, sa mga spiritual gifts, ang Diyos ang namimili kung sinong bibigyan. But, when it comes to salvation, salvation is for all. Lahat welcome. Hindi namimili ang Diyos na sinasabi ng Calvinism na since from the beginning of time, since from the before the creation of the world, may mga napili na ang Diyos na gusto niyang iligtas. Gusto niyang iligtas. Hindi ka pa na ipapanganak, napili ka na ng Diyos na isa ka sa mapalad na maliligtas. At yung mga maliligtas at makakarating sa heaven, mga napili ng Diyos. And how about yung mga pupunta sa hell? Sorry na lang, hindi kayo napili ng Diyos.
Yan ba ang Diyos ng Bible? Papayag ba kayo na ang Diyos na mabuting Diyos ay ganoon? Napaka-unfair naman ng Diyos ng ganyan. That's not the God of the Bible. The God of the Bible is love. The God of the Bible loves all people because it is God's desire that all people be saved. 1 Timothy chapter 2 verse 4. And Jesus died not only for few selected people. Gaya siya sabi ng mga Calvinists and Reform. Mali po yun. Ang sinasabi ng Biblia, Jesus died for the whole world. 2 Corinthians chapter 5 verse 15. At ganoon din sa 1 John chapter 2 verse 2 na ang propitiation ni Jesus, ang kanyang atonement na ginawa niya is not only for us, sabi ni Apostle John, but also for the whole world. Kita? Kita nyo? Namili ba ang Diyos? Di. Mahal ng Diyos lahat ng tao. Napaka-insulto sabihin na hindi mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Napaka-insulto po yan sa Diyos. At napaka-insulto rin. And even it is considered a blasphemy na sabihin mo na Jesus did not die for the whole world. That's blasphemy. Namatay si Jesus sa cross to pay the price of our sin, pang buong mundo. Ang sabi nila, ba't hindi lahat ligtas? Common sense, basahin ng John 3:16, whoever believes will be saved. Ibinigay ng Diyos tagapagligtas. For God so loved the world. World means world, all sinners of the world. And whoever believes will be saved. Ang tanong, lahat ba ng tao sa mundo naniniwala? Hindi. So yung di naniniwala, di huwag. Ay maligtas, huwag kang maniwala. Pero yung mga naniwala will be saved. Because Jesus died for us, all people. At yan, effective lang sa mga maniniwala. So, pabalik na naman tayo sa topic na. Binanggit ko lamang po yan, ano? Kasi nga, may burden tayo na tama yung mga mali. Panahon pa na Reformation yung maling aral na yan. Okay, so back to our topic. No? So, ang Diyos ang namimili ng Biblia. But when it comes to salvation, ang tao ang pipili. Kung gusto maligtas, choose Jesus. Yes, tao mamimili. Di ba sabi ng Diyos sa Deuteronomy chapter 30 verse 19? Ano sabi doon? Saksi ko ang langit at lupa. Naglagay ako sa mundo ng blessings and curses, life and death. No? Choose life so that you and your descendants may live forever. Pinapapili tayo ng Diyos. Maging si Joshua, no? Sa huling chapter ng book of Joshua, sabi niya sa mga kasama, sabi niya sa bayan Diyos, mamili kayo kung sino paglilingkuran nyo. Ang mga Diyos-Diyosan ba ng mga Gentile nation na ito, ng mga idol worshippers na ito, pipili nyo. O Diyos ng Israel, as for me and my house, we will serve the Lord. See? Sabi ni Diyos, pumili kayo. No? Prangkahan na, pumili kayo. Paglilingkuran nyo ba, Diyos-Diyosan, mga idols ng mga bansa na ito, na hindi naman totoo. O piliin nyo ang Diyos na nagpakahigsa at nagligtas sa atin. Sa ganang akin, pipiliin ko ang Diyos na yan. As for me and my house, we shall serve the Lord. No? Okay. Now, paano nagagamit ang 9 gifts of the Spirit sa spiritual warfare? Simple lang po. No? So, bigyan ko lang kayo idea. Ano ang under the gift of utterance? Different kind of tongues, interpretation of tongues, and prophecy. Okay. Ang prophecy, that simple gift of prophecy, is simple lang po yan. And for edification, exhortation, and comfort. Walang nangyayari. Hindi yan. That's just a simple gift of prophecy. Kaya nga doon yan nasa kategorya ng gift of utterance. Wala yan sa revelation gifts. Ang nasa revelation gifts ay word of knowledge, word of wisdom, discerning of the Spirit. Bakit ang mga prophet nakakapag-prophesy at sinasabi prophecy yun? Hindi lang yun simple gift of prophecy. Nagko-combine po yan. Nagtutulungan din yung mga 9 gifts of the Spirit. Pag ang simple gift of prophecy, na-combine yan, nag-combine sila ng word of knowledge, you can
see and you can even prophesy about the future. Kasi nakikita mo yung mangyayari. See? Kung yung nakaraan naman o present situation, ano yan? Pag nag-combine ng word of knowledge sa prophecy, so magpa-prophesy, yung may gifts na yan, na inire-reveal niya kung ano nangyayari at present. That is the word of knowledge. At yung nangyari nakaraan, alam din niya kahit hindi naman niya kilala yung tao. That's word of knowledge. So, isa-isain po natin. So, nagko-combine po yan. No? So, sa spiritual warfare and deliverance, napakahalaga po ng 9 gifts of the Spirit. No? Ginagamit namin din yung tongues for spiritual warfare, yung different kinds of tongues or speaking tongues. Mananalangin na ibang wika. At yan, malaki advantage natin sa spiritual na digmaan. Bakit? Hindi naintindihan ng mga demonyo. At yung speaking tongues, dalawang klase po yan. Isang for private devotion, pang sarili at kailang ng Diyos, guusap. At isa namang tongues na merong message for the church or for the people. No? Tongue na yun. Nasabi ni Paul sa church, sa your worship service, pag may nag-tongues na may message, kailangan may mag-interpret. Kailangan mag-operate naman yung gift of interpretation. Na another gift of utterance. Pag wala, tumahimik na lang. Sometimes yung tao nag-prophesy o nag-speak in tongues, sometimes sa kanya rin nagmamanifest ang gift of interpretation. Sometimes sa ibang believers naman. See? So kailangan may mag-interpret. At pagka yung tongues plus interpretation, equivalent yun sa prophecy. And everybody will be edified. Paano kung tongues lang? May message niya, walang mag-interpret naman. Hindi ma-edify ang church during worship. See? So, dalawang klase yan tongue. Isang for private devotion, kailangan ng Panginoon, ginagamit mo during worship, ikaw at ang Diyos, at meron naman tongues na pang congregation to may message ang Panginoon. No? So, dalawa yan. At kadalasan, ginagamit po natin ang speaking tongues during spiritual warfare and during deliverance. Bakit? Kasi pag mayroong masel na bagay, gusto mo ipanalangin o hindi mo alam kung ano ipapanalangin, no? Mag-speak in tongues ka at hindi maintindihan ng mga demonyo. Kaya advantage natin yan. Kasi sa mga church na hindi naniniwala, advantage tayo. May advantage tayo. Bakit? Meron tayong weapon na speaking tongues, communication with God. We are communicating with our God sa lengguwahe na hindi naintindihan ng mga demonyo. Sometimes hindi rin natin naintindihan. Pero maya-maya ay tumutugon na ang Diyos because we pray in tongues. No? So malaga, paano ko ang prayer mo naririnig ng mga demonyo? Alam nila kung ano ang moves mo. Alam nila kung baga chess, alam na kagad ang moves mo. Kasi narinig nila yung prayer, tapos malakas ka pa mag-pray. No? Alam na nila yung gagawin nila. Compare sa speak in tongues, hindi nila alam kung ano yung nangyayari, kung ano gagawin ng Diyos, kung ano yung pinagpipray mo. Yun ang sample, hindi na natin i-expound pa. So, ang prophecy, ganun din. No? Simple gift of prophecy. Pag may nangihinang kapatid, prophecy is for edification, exhortation, and comfort. Lumalakas ang church, lumalakas ang mananampalataya. Kung merong isa na nag-prophesy. And most of the time, ang prophecy, simple gift of prophecy, kumakabit yan sa mga preaching, sa mga teaching ng mga men and women of God sa pulpit. Kapag nagkakaroon ka ng rhema word, directly nangungusap si ang Diyos through the preaching of that man of God or woman of God, that is a rhema word from God. And that rhema word of God is prophetic word from the Holy Spirit. And that is gift of prophecy. That is already gift of prophecy. So, punta naman tayo sa gift of revelation or revelatory gifts. Ano yun? Word of wisdom, word of knowledge, discerning of the Spirit. So, during spiritual warfare, hindi mo alam kung nangyayari. Then, suddenly, ipapakita sa ng Diyos yung mangyayari sa future. And that is word of knowledge. At pag meron kang ganong gift, pinakita ng Diyos, sa future, listen, ito pong word of knowledge, word of wisdom, discerning of the Spirit, no?
Itong word of knowledge and discerning of the Spirit, ito yung pagkakaiba. Word of knowledge is applying the word of wisdom is applying the word of knowledge. At it's more than that. Hindi lang basta i-apply ang nakuha mong knowledge at yun ay nagiging wisdom, kundi word of wisdom is word from the Lord na lalabas sa iyo, gagamitin ka para ipakita kung ano ang mangyayari. Meaning, ang word of wisdom is about the future. Nakikita mo yung nangyayari in the future. Pwede mag-operate sa iyan through audible voice of the Holy of God, or through the voice of the Spirit in your inner man, or pwedeng through dreams and visions. Pwede ipakita ng Diyos kung ano mangyayari, and that is word not. Pag sinabi mo sa church, yung nakita mo about the future, that is already word of wisdom. So alam ng church yung gagawin with all the wisdom of God, kikilos ang church and will become victorious sa spiritual warfare kasi nakita na nila yung mangyayari. Merong wisdom ang church na inireveal ng tao na kinakasihan ng kaloob na word of knowledge, word of wisdom. Ang word of knowledge naman ay about the past and about the present situations, no? Kung ano nangyayari sa buhay ng tao ngayon, kung ano nangyayari sa lugar ngayon, kung ano nangyayari sa church, yung present and yung nakaraan, yung past. Kahit hindi mo alam yung background, yung past, pag nag-operate yung word of knowledge, malalaman mo. No? So, ganun po yun. So, kapag tandaan natin, pag word of wisdom about the future, pagka word of knowledge about the present and the past. Okay? Revealing the present and the past. Yun namang word of wisdom, revealing about the future. At yung dalawang kaloob niyan, pag sumama sa simple gift of prophecy, yun ang ginagamit ng mga prophets o ng mga lingkod ng Diyos na mayroong prophetic gifts. Okay? Now, yung another revelation gifts is discerning of the spirits. Ito yung, hindi po ito gift of suspicion, ano? Yung, kinukutuban ko, mukhang magnanakaw yung tao yun. Bakit? May kaloob ako ng discerning of the spirit. Hindi po discerning of the spirit yun. Yan ay gift of pagdududa. No? Okay, suspetsa yun. Ang gift of discerning of the spirit, discerning or discernment, dito sa NASB is distinguishing. Madidistinguish mo kung yung nag-ooperate sa kanya ay evil spirit or spirit of witchcraft, or kung yung nag-ooperate sa kanya ay higher level of God's anointing, or kung yung nangyayari sa church, sa body of Christ, o yung nangyayari na na-encounter mo, nakikita mo in the realm of the spirit. And sometimes you can see the spirits through the gift of discerning of the spirits. At makikita mo sometimes sa vision, open eye vision, may closed eye vision, no? Nag-ooperate itong discerning of the spirit. Discerning means to see into the realm of the spirit. Makakita kami sa ng mga spiritual, mga spirit beings like angels of the Lord. Makikita mo mga angels ni Satan. Makikita mo rin angels, mga demon spirits sometimes during spiritual warfare. No? Nakikita, that is discerning of the spirit, to see into the realm of the spirit. So, kita nyo, malaki advantage kung meron kang ganyang gifts during spiritual warfare and deliverance. No? So, hindi mo alam kung anong demonyo ang kumakasid doon sa taong yun. Then suddenly, nakita mo sa vision, no? Yung demonyo na kumakasa ka is demon of lust. No? Nakita mo. So, alam mo na. Nakita mo in the realm of the spirit. So, alam mo kung anong demonyo palalaya sa kanya. You demon of lust, come out. Pag in-address mo sa pangalan niya, demon of lust, come out. No, wala siyang choice. Lalabas siya. So, yung panghuli is power gifts. Ano-ano yun? Gifts of healings. Gifts of faith and workings of miracles. Yung gift of faith, mga minamahal, itong mga gifts ito, hindi ito yung parang nag-switch ka ng ilaw. On and off. Gusto ko mag-operate sa word of knowledge.
i-on ko yung gift nito. Gusto ko mag-operate sa gifts of discerning of the Spirit. I-on ko ito. Hindi po yan. Ang Holy Spirit ang nag-on yan sa buhay mo. No? Ang pwede lang natin i-on and off yung simple gift of prophecy and speak in tongues. Right now, pwede ako mag-speak in tongues. Right now, pwede ako magbigay ng simple gift of prophecy for your edification, your exhortation, and your comfort. And most of the time, sa pagtuturo natin dito sa live stream, ay marami tayong mga rhema word na nire-release through the Holy Spirit, through His anointing. And that is considered simple gift of prophecy for your edification, exhortation, and comfort. Okay. Now, ano yung gift of faith? Ito ay gift of faith na hindi ito yung permanent gifts. No? Kaya sinabi ko sa inyo kanina, ang pwede permanent gifts is simple gift of prophecy at saka speaking in tongues. And the rest, hindi po. Kahit yung interpretation of tongues, hindi yan kung kailan mo maisipan. Dumarating yan from the Holy Spirit. Ganun din ang word of knowledge, word of wisdom, the same Spirit. Dumarating yan through the will of the Holy Spirit. Through God's will. No? Kung will ni Lord na dumating yan sa sandaling ito, siya nakakalam. At ganun din ang gift of faith, dumarating yan kung kailang gustuhin ng Diyos. At ganun din ang gifts of healings and working of miracles. Listen mga kapatid, itong gifts, power gifts nito, iba ito sa ordinary na alam natin. Halimbawa, like the gift of faith. Hindi po ito yung faith that comes from the Word of God. That is, ang tawag dito, yun yung faith of the believers from the Word of God. The more you read, the more you meditate, the more you obey the Word of God, the more faith comes in your heart until your heart be filled with the faith of God. Dahil puno ka ng salita ng Diyos, puno ka rin ng pananampalataya that comes from the Word of God. No? Yun yung general faith na nare-receive natin. At yung faith na ng tao, ng mananampalataya, pag narinig niya ang gospel at nanampalataya siya, that is faith for salvation. Saving faith kung tawagin. Or salvific faith or saving faith. No? So merong saving faith, merong faith in general that comes from the Word of God. No? At merong tinatawag din na God kind of faith. Yung God kind of faith, yung when you believe and with your heart and declare with your mouth, at pag nasanay ka, na-develop ka, at meron kang anointing, meron kang malakas anointing to declare those words, gusto mangyari, mas mabilis ang manifestation. No? Marami niyang example sa Bible. So merong God kind of faith, no? Meron din tinatawag na faith, which is the fruit of the Spirit. Ayan na pagkamala ng mga Calvinist na nauna raw ang regeneration bago ang faith. Ano? Regeneration precedes faith. Ibig sabihin, nauna yung ma-born again ka bago ka, kaya ka nanampalataya kasi na-born again ka. Baligtad. Laging baligtad siya. Sa Bible, bago ka ma-born again, kailangan manampalataya ka muna sa salita ng Diyos. In fact, sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 23, na-born again tayo because of the Word of God, the seed of God, the incorruptible seed, the imperishable seed of the Word of God. Doon tayo na-born again through the Word of God. So, paano ka maboborn again kung hindi ka pa nakakarinig at naniniwala sa salita ng Diyos? Kailangan muna may salita ng Diyos, then magkakaroon ka ng faith. Romans 10:70, faith comes by hearing the Word of God. Then saka ka mabuborn again. Yun ang process niya. Sa Calvinism, baligtad. Na-born again ka, kaya ka magkakaroon ng pananampalataya. At sabi ko nga, saan ang verse nyo? Tinuro ako doon sa Galatians chapter 5, Galatians chapter 5, verse, ano nga ba yun? And then, tama, Galatians chapter 5, verse 22, that the gifts of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, and faith. Sa King James, faith. Yun daw yung faith. Kailan daw nagkaroon ng faith? Nung na-born again. Tama naman eh. Kailan ka nagkaroon ng faith na yun? Nung na-born again. Saka ka magbubunga.
Pag na-born again ka, magbubunga ka ng fruit of faith or fruit of the Spirit. Ano yung fruit of the Spirit? Love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, faith. Yung faith na yun, hindi po yun yung faith for salvation. Ako, ang laking pagkakamali. Yun ay faith na fruit na kung liliwanagin, no? Kasi kung liliwanagin yan, ayon sa context, yung faith na yan ay faithfulness. Faithfulness to God. Magiging tapat ka sa Diyos. Bakit? Kasi pinanganak ka sa Diyos. At you are bearing fruit with the fruit of the Spirit. At yung fruit of the Spirit na yan, siyam yan. Love, joy, peace, suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, and faith. Yung faith na yon, hindi faith for salvation, kundi faithfulness. No? Bago ka magkaroon ng fruit of the Spirit, kailangan ma-born again ka muna. Until Christ be formed in you, magkaroon ka ng Christ-like character. So those fruit of the Spirit is Christ-likeness. At yung faith na yon, hindi yung faith for salvation, kundi faithfulness. Naku, dyan nagkamali ang mga Calvinists. See? So yung faith naman, merong faith na tinatawag supernatural faith that comes and go. No? Ano yung supernatural faith? Yun yung isa sa mga power gifts of the Spirit. Remember, we have the gifts of healing, gifts of miracles, and gift of faith. Yung gift of faith, dumarating yung malaking panampalataya pag kailangan. Like nasa spiritual warfare ka o nasa deliverance o nasa isang pangyayari ka, biglang usbong ang faith at bigla ka magiging matapang. Very bold ka. No? Then you will declare words at yung word na yun biglang mangyayari. No? So that kind of faith is supernatural faith that comes and go. Ang Diyos ang nakakaalam. Pag tapos na yung assignment, umaalis na yung gift na yan. Hindi permanent gift yan. Come and go yan. Hindi yan pwede parang nag-switch ka ng ilaw. So, same din doon sa gift of workings of miracles. We receive miracles every day and we must expect miracles every day. Pero itong gifts of working of miracles, meron tao na biniyayaan ng Diyos na talagang talamak, sobrang dami ng miracles ang nagagawa, at saka like supernatural. Walang lungs, bigla nagkaroon lungs. Walang ovary, nagkaroon ovary. Bulag, nagkaroon ng mata. No? Pilay, lumakad, patay, nabuhay. Yung mga ganyang miracles. No? Hindi yung miracle, gumaling ka sa lagnat. Hindi. We all believe in miracles. Every day we must expect miracles. Pero iba pa rin yung gift of working of miracles. Meron kang gifts na magpagaling, gumawa ng himala sa mga tao while preaching the word of God accompanied with signs, wonders, and miracles. At malaki ang talo ng kaaway ni Satan sa mga demonyo when you operate in the gifts of under the gift of power or gift of miracles. Same with the gifts of healing. No? When we pray for kapag tayo nanalangin sa ibang tao may sakit, then gumaling, hindi ibig sabihin you have the gift of healing. Lahat tayo ay expect na meron tayong karapatang manalangin and we can expect healing from God, pero it doesn't mean na you already have the gifts of healing. Kasi iba yung gifts of healing under the power gifts. Ano yun? Magagamit mo yan sa spiritual warfare and deliverance. Yung gifts of healing, yung talagang wala nang chance na gumaling, gumagaling. Yung gifts of healing, supernatural gifts na anumang sakit ay kayang pagalingin ng Panginoon. Gifts of healing. At yan ay nag-ooperate sa mga apostles, prophets, evangelists. Okay, mga minamahal, at nawa ay sapat nito mga kapatid upang bigyan linaw sa ating Panginoon how we can use all these gifts at nasain natin sa Diyos. Pray tayo until we be filled with the Holy Spirit. Sabihin natin, Lord, ikaw na po bahala. Give me the gifts of the Spirit. At kung anong calling mo sa akin, kung ako'y pastor, ikaw na rin po ang bahala. Ikaw ang pumipili. And I will just obey kung anong gusto mo. Mga kapatid, the 9 gifts of the Spirit is another weapon for spiritual warfare. Walang inaalis na kaloob ang Panginoon. Remember that. So, thank you very much. Hallelujah.
Okay, let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito, sa iyo pong biyaya, na kahit sa ganitong paraan, mabilis namin talakay ang another weapon for spiritual warfare, the 9 gifts of the Spirit. Maraming po salamat, Panginoon. We give you back all the praise and all the glory. At right now, hinihiling po namin na biyayaan mo ang bawat isa sa amin na nakapakinig ng isalta. Ngayon, alam namin, hindi pala nawawala ang lahat ng ito. Let us receive these gifts. We welcome all these gifts dito sa body of Christ right now in these last days. Thank you so much, Lord. Sa gabi ito, thank you, Lord, for your presence. And all glory and honor belongs to Lord God, Savior, Jesus Christ. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. God bless you all. Amen.